isang talata lang naman. Ano yung kata? Ito po yung Let the Beauty of Jesus Be Seen in You. Ito po pinalakihan ko na para makita natin lahat. Okay? Anong tono niya? Ito po. Pakinggan po muna natin kasi ang ganda ng kanilang ano. Ito kasi, ito naman, ang mga African siguro ang kumanta nito. Kasi ganito kumanta ang mga Afrikano. Pero, okay. Sige po ha, tingnan natin i-full volume ko na yun. Cameron. Volume pa. Ay. Dinig po ba sir? Dinig. Ganito mo. Ayan. Yes, beauty of Jesus be seen.
salt and light of the earth. Okay? Kasi sabi ko rin. Ito po yung pangalawa. Yung una, ito po yung sa Sermon on the Mount. Diba? Tapos, mampisahan natin yung beatitude, yung blessedness. Dito ba? Blessed are those, blessed are those, blessed are those, may katapat. So, nakita po natin yun na sana, kung alam natin na ma-bless ang isang tao doon, and then we will be called blessed, yun sana maging ma-develop natin ng mga attitude, na talaga character, more than personality. Kasi ang personality ko, expression lang yun ng sarili natin, ano? Yung ginagawa natin sa sarili natin, yung pinuproject natin sa ibang tao. Pero pagka-character ko ang pinag-usapan natin, these were the things that we have to tukan so that makuha natin, maging ma-integrate talaga sa atin. Na kahit saan tayo pumunta, it does not matter. It will show yung ganang klase. So, if you are poor in spirit, there is always the humility, sabi nga natin, of accepting who we are before God. That we have nothing to be proud of. Example ko lang. So, ngayon pong hapon, ngayon pong umaga, ang atin pong tututukan ay yung number 2, yung salt and light. Our being salt and light. Remember po, ang mga estudyante ng Panginoon dito ngayon ay yung kanya ng mga disipulo. Yung mga sumusunod na sa kanya. Tayo, disipulo pa rin tayo ng Panginoon eh. Sumusunod po tayo sa kanya at marami pa tayong hindi alam. Ano po? Pero nakita po natin dito yung sinabi ng Panginoon na He is the salt and He is the light. I am the light. Although hindi na binanggit yung I am the salt and I am the light. Sabi niya, He who follows me must also be what? Showing His light. So ngayon po, tingnan ko. Kasi bago tayo mag-umpisa, manalangin muna tayo. Ano po? Excited na po ako. Kapatid na Rod, kayo nga po mag-umpisa na ating panalangin. Heavenly Father, Lord, maraming salamat po sa oras na ito, Lord, na pinagsipan niyo po kami para pag-aralan po yung salita, Lord. Lord, dinadalaan din po namin yung mga kasama namin na parating pa lang. Lord, gabayin niyo po sila at ingatan, Lord, na makarating sila ng maayos po dito para maka-join po sa Bible study. Lord, dinadalaan po namin si Ate Nancy na bigyan niyo siya ng wisdom and anoint her, Lord, na may paliwanag po niya yung salita at may sa buhay po namin to sa aming pang-araw-araw na pamumuhay, Lord. Lord, may your Holy Spirit open our eyes, open our minds, and open our hearts, Lord, to receive your word. In Jesus' name we pray. Amen. Salamat po. Ito po. Babasahin ko po yung passage. This is in Matthew 5. Matthew 5 po. 13 to 16 yata ito. Yes. Matthew 13 to 15. You, itong yung you na ito, it's the pronoun you referring to the disciples. You are the salt of the earth. But if the salt loses its saltiness, how can it be made salty again? It is no longer good for anything. Pag nawala mo na yung saltiness mo, except to be thrown out and trampled underfoot. Isa po sa naka-intriga sa akin. Kasi alam naman natin ang salt, hindi po ba? Maalat. Talagang ang salt ay maalat. At kung kinain natin ay nagdudulot talaga ng hindi maganda sa katawan. At sobra-sobra. Pero within, bounds, hindi naman. Meron po siyang benefit ang katawan natin. Salt, ng ganyan klase. No? Pero ang isa po naka-intriga sa akin dito, yung sabi niya ganyan, salt loses its saltiness. Pwede ba Bakit? Ano? paano mo matatanggal yung saltiness? Oo, bakit mawawala ang saltiness ng salt? Eh, alat yan eh, di ba? Sabi niya dito. Naghanap po ako. Tinignan ko yung marami po akong mga tinignan na mga possible answers. At ito po isa sa aking mga nakita. Okay. Ang salt po sa atin ay sodium chloride. Kumbaga, sa chemical name niya, sodium chloride. At ito po yung common na table salt. Yung
iba kasi ngayon yung nakikita natin salt sa market. Ngayon. Oo. Mm. Meron tayo tinatawag na pink salt. Ayan, meron tayo, yun daw galing. Yung palang pink salt. Iodine. Oo, iodine. Yung palang pink salt na yun, talagang may pinagkukunan sila na pink salt lake. Talaga? Parang gano'n. Oo, doon sila kumukuha ng tubig. Kasi po, ang salt kasi, nakakita po ako ng processing nito eh. Sa amin po kasi, nung wala pa po yung South Expressway na yan, kami po dumadaan ng Cavite. At yung Cavite na yun, alam naman natin, mayroong tabing dagat yan eh, no? Tapos may nakikita kami ng mga flats sa tabi. Tapos may mga tubig yan. Tubig muna, tubig yan. Ay sa kadadaan namin, nakikita ko nung time, meron ng nire-rate Oo, na, kinakaykay. Oo, yung gano'n. Ang tawag po doon, rock salt. Kasi kahit po sa mga dadaing, no? Sa tabing dagat, alam po ninyo, ang kinukuha nilang pangbabad nila sa kanilang mga isda, hindi po nila nilalagyan ng salt. Ang ginagawa po nila, yung banyera nila, pinupuno nila yun ng tubig, doon nakababad yung mga isda. Yun ang inaasinan. Oo. Yung dagat mismo. Oo, dagat mismo. Ganun sa amin. Tubig dagat po ang inaano nila. Yun. Ibibilad na lang. Pagkatapos, after some time na ito ay nakababad na, tinatanggal. At yung saltiness, kung hindi dadagdagan ng additional salt, ay tamang-tama sa panlasa. Hindi maalat. Hindi maalat, hindi naman kulang. Tamang-tama talaga sa panlasa. So, sabi, yung galing naman ng Panginoon, ano? Yung ganun klase, siya na mismo nagtimpla. Kaya yung raw salt natin, o yung rock salt na tinatawag sa atin, ay talagang tama rin talaga ang timpla. Kaya alam ko, ito ano lang po ito ha, paside, ano lang ito, pahaging lang po. Pahapyaw. Pahapyaw po. Pagka ito sa atin pong gagamitin yung mga raw salt, kailangan po mas maganda siguro, tunawin nyo muna sa tubig. Kasi may sediment. May sediment yun eh. Kaya kung ayun ay, yun, tutunawin natin, bababa yung sediment, saka pala natin kukunin yung tubig para ipang-alat. Para matanggal yung dumi. Kasi nga po, kinayod lang yun sa sa lupa, kinayod yun eh. Pagka ganon, may sumasama rin dumi. So, yun po yung ganon eh, yung salt na yun. Tapos, yun nga, sabi natin, sa pang-uri ng salt, ay yung tinatawag natin iodized salt. So, rock salt yung galing mismo sa dagat, iodized salt naman yung Process na. Oo, process na yon. Kaya po kung minsan, huwag kayo magtaka, yung iodized salt, kung minsan, Mas maalat eh. mapait. May pait na dulot sa ating sa taste. So, ganun din, siguro, suggestion ko na lang, for safety measure na lang, pag gamitin po natin yung salt, ilagay tunawin muna sa tubig, tapos saka nyo kunin na yung tubig pang-alat sa inyo para matanggal yung sediment. Kahit po iodized yan, lahat po ng salt, bago nyo. Kasi kung minsan, dukot lang tayo, tapos sabihin na eh. Ay kung minsan, makikita nyo, sa Ilocano, mayroon kami tawag dun eh. Mapipil ng tamo yung rennet. Rennet po tawag sa yung sediment. Mapipil mo po yun. Nakapagka po yung, halimbawa po, yung sabaw na natin niluto, ito po ay tumining na, wala nang laman eh, titining yun, makikita na, hindi mo tumining. Hello, good morning. Welcome back. Okay, so there. So sabi niya gano'n. Tapos ito pa, yung losing saltiness, the kind of salt is common still in Palestine, no? Sabi niya gano'n. It is found in the earth, in veins of layers, and when exposed to sun and rain, loses its saltiness. Yung pala ang paraan. Pagka ang asin, isang tablespoon ng asin, nilagyan mo ng sobra-sobrang tubig, wala na siyang saltiness. Yung pala yun, kaya hindi na siya makaka-preserve. Pero kung ma-maintain mo yung
can preserve, even with water. Kaya lang, pag sobrang exposure sa sun, o kaya sa sa tubig, nawawala ang saltiness. Doon nasagot yung tanong ko, bakit nawawala ang saltiness? Sagot ka ba? Itatapon mo na nga lang naman, hindi po ba? Pag gano'n, sabi niya, you are just going to throw it away and then trampled underfoot. Oh, so, yung ganong klase. So, makita natin yun. So, the use of salt, ang gamit mo ng salt, tingnan po natin kasi ihahambing natin yung buhay natin as being salt of the world to the kind of salt really na ano ba yung makukuha natin information from salt para sa ganon magawa natin sa buhay natin. Magawa natin ng function ng salt. Para nga naman sa inyong flavoring lang ba? Hindi po. Pampalasa. Hindi po. Hindi lang po pampalasa. Okay. Preservative. O preservative. Kasama po yan. Mamaya, tingnan po natin. Sabi niya ganyan, ang salt daw, nagdi-decrease ng water activity. Kaya yung mga meat, pag nilagyan mo ng salt, o kaya yung gulay, pag nilagyan mo ng salt, i-absorb nung vegetable o nung meat, yung salt, magtutubig yung mga yon, yung gulay. Ay, ang nangyayari doon, para maalis yung salt na yon, titidain mo pa para matanggal na nga yung saltiness niya, diba? At saka yung yung tubig galing sa gulay. Okay. Kaya kung magtataka kayo, halimbawa yung kangkong, hinugasan mo pinatulong mo na sa gamit kapag sinalang mo sa apoy, halimbawa, gagawin mong salad o kaya ginisa mo, abay nagtutubig pa rin. Bakit? Because the gulay really has tubig. So, yun po kaya para mawala yun, kailangan mo ng salt, ilalabas ng salt yung tubig na yun, tapos magagamit mo rin siya. Okay, so, decrease in water activity which can lead to an effective increase in the concentration of flavors and improve the volatility of flavor component. Improve yung volatility. Pag sinabi po natin volatility, madaling parang ma-evaporate, parang gano'n. Volatility, madaling, parang kung ba volatility, parang madali lang ma-enjoy. Yun ang concept ko kanila, sa volatility, in terms of volatility is yung madaling umalasa. Madaling kumulo. Okay? So, higher flavor components which improves the aroma ng food. Kaya nga pagka yung food natin, yung sabaw natin ay bland, ay kung minsan hindi masarap. Diba? Ay kailangan natin ng asin. Hindi lamang flavoring. It is also a binder and stabilizer. Binder. Pagka naglalagay po tayo ng halimbawa, yung giniling na baboy, pag nilagyan po niya napaglidikit-dikit niya, babind niya yun. Ang ganang klase. And then, na-stabilize niya yung texture ng meat. Hindi buhaghag, hindi madaling, hindi madaling madurog, parang gano'n. Siya, keep niya yung shape niya, kung ano man ang shape niya. Ginawa mong meatballs, hindi siya basa-basa lang mababagsak na gano'n, kung ikikip niya yung form niya. Hello, good morning. Good morning. Okay. There. So, it is preservative. It is a preservative also. Sabi niya, as bacteria cannot thrive in the presence of a high amount of salt. So, pag yung amount of salt mo ay mataas, hindi madaling masira ang karne. Okay. Alam po niyo isa sa mga experiment ko nung Pasko, kasi marami ko binili ng karne para gagawin ko hamon, bla bla, ganito, ganyan. Yung iba, nilagyan ko agad ng salt, which is basic in hamon king, may salt siya, tapos yung iba pang ingredients, kasama na yun doon. Sa loob ng ilang araw, itong araw po yan, sa loob ng refrigerator, okay, na nakababad. Wala siyang amoy ng babaho. Natikman mo na ba yun? Masarap ba? Masarap ba? Opo. Nakain niya na sa inyo? Yung Hamon. Available pa ba?
Magkano ba abot? 7 po, 7. 700? 7,000. Ayan lang po. 2 kilo lang. Okay. Okay na, pwede na. Oo. At saka Pwede yung Gcash. malalaki po siya tita. 7 pesos daw po, prepaid. Yung case. Hindi, sabi ni Per Kuya, taste. pwede daw Gcash kasi ang pera niya naka-Gcash. Pwede po siguro, pero hindi ako marunong yan eh. Okay. So then, inaano ko na lang po yun. Tapos in terms of ano nga pala, in terms of preservation, yung galing natin. Ito pahapyong kaya na. Ito ay parang tip. Malalaman po ninyo na tama na ang pagkakaasin ninyo sa meat. Sa meat, ang meat po kasi pag nilagyan po ninyo ng salt, nagiging madulas yung tiyan. But if yung pagkadulas nyo na yun, no, yung dulas-dulas na yun, ay dinagdagan nyo ng asin. Yung pagkadulas-dulas na yan, natanggal na, at makikita mo na ang texture niya ay parang wala na siyang gano'n, no? Wala na siyang dulas-dulas. Enough na yung salt. So, huwag mo nang sobrahan. Kasi pag nasobrahan mo na yan, magiging ano naman. Malapit na sa dagat. Okay ka. Okay. So, ano po, i-edit mo yan. Kasi naisingin ko lang, yung salt isa pa, nagagamit natin sa pampatay na yung hot sauce. Oh, ayan, kasama po yan. Kasama po yan. Okay. Mamaya po makikita natin. Okay. So, stabilizer, preservative. Because it kills bacteria.